syempre, dahil nabalitaan ko, meron na kayong kanya-kanyang trabaho. Unahin ko muna si, unahin ko muna si Shidel. So, Shidel, since nandyan ka sa bahay ni Doc M, kumusta ang buhay na may trabaho na ngayon? And then sabi mo nga kanina, naramdaman mo ang pagmamahal nila, hindi ka naiba sa kanila, tinuring kanilang pamilya. Yun ay ang pinakamagandang balita ko. Kumusta dyan, anak, yung trabaho mo dyan, anak, sa loob ng bahay? Okay naman po, masaya, naglutuan po. Siyempre, nakikibagay din po ako. Ganun po. And lalong-lalo na po kay ma'am. Nakikiban po ako. Pag may masakit naman po sa akin, sinasabi ko naman po. Masaya po ako kasi nakasama ko at sila dumagdag po. Ayan, so nakakayanan ang trabaho. Ano ba ang trabaho ni Shidel dyan sa bahay? Man po, tag-alaga po ng dalawang bata and patulong-tulong po dito sa bahay. Gawain bakit po. Ayun. O, di ba? Di ba sabi mo kanina, yung pagmamahal na hinahanap mo ngayon naramdaman mo. At syempre naramdaman mo rin, Shidel, na yung ipinabdama na pagmamahal diyan nila ni Doc M, naramdaman mo rin, syempre, yung kung iba ba, kung ito ba ay tinuring ka ng isang pamilya o hindi, di ba? Ramdam mo yon, syempre ramdam mo yung pagmamahal nila. And saka mababait po sila. Happy ako, masaya ako na naramdaman mo yung pagmamahal dyan sa pamilya ni Doc M. Ha? Basta i-continue yung magandang ipinapakita nyo doon sa tinirahan nyo. Sana tuloy-tuloy yan at hindi magbabago, no? Para sa ganon, syempre, maganda ang tuloy-tuloy yung pakikitungo sa isa't isa. Ha, Shidel, ha? O, ikaw naman, Venus, saan ka ngayon nagtrabaho? Sa cashier po. Wow! Sa cashier! Kumusta? Ang dami mo na palang cash ngayon, pahiram. Ngayon po, training pa po ako. Inaasikan lang po nila ako sa mga gagawin ko po. Tapos yung kung magkano po yung mga presyo, ganun po. Ayusin mo, ha? Baka malugi yung tindahan ni Doc M. Hindi naman po, kasi may listahan naman po. Siyempre, ganun lang yan sa una, no? Ganun lang yan sa una. Medyo mahirap kapain, pero pag sa araw-araw na ginagawa, no, makakapa mo rin yan at masasanay ka rin. Magagamay mo rin sa katagalan, Venus, ha? Basta pag-aralan at pag-igihin yung mga bagay-bagay doon sa trabaho, pagdating sa trabaho, ha? O, kundi nag-i-enjoy ka, kasi sa kahira ka pala. Opo, kasi parang libangan ko na rin po. Pag wala pong ginagawa, kulang muna ako po. Ayun. Kailangan magiging maliksi ang mata mo sa pagdating sa pera, ha? Para hindi ka malito, hindi ka kapusin, hindi ka ma-short, ha? Opo, may nag-a-assist pa naman po sa akin. Ina-assisan po nila ako. Hindi naman po nila ako pinapapayan. Naging close ko na rin po lahat ng kasamahan ko po. Oh, kasi importante sa trabaho, no, ay makikisama tayo sa lahat ng kasama natin sa trabaho, ha? Kailangan marunong tayo makisama. Okay. Hindi pwedeng magmaldita, ha? Hindi pwedeng maldita sa trabaho, sa loob ng trabaho. Kailangan trabaho, makisama, ha? O kundi okay na, 1 plus 1. Ay, ang galing na pala. Kabisado mo na. Hindi ka na malilito. Hindi ka na malulugi dyan, ha? Oh. May calculator naman po. Okay naman. Okay, sige si Sanimar. Sinamar, kumusta Sinamar? Hindi ba napanis yung mga sinamon dyan? Nabinta mo ba lahat? Ayun po, Baho mo, Sinamar? Opo, ma'am. Mabilis na rin po akong natuto. Alam ko, kasi po ako na po yung naka-assign doon. Wala po ako. Anong best seller dyan?
Po, Anong best seller ng milk tea? Hershey po, tsaka yung ano po, yung Okinawa. Okay, Nanam, ano yun? Okinawa po. Okinawa. Ha? Yung flavor po yun, ma'am. Flavor. Apo, Hershey, yung Okinawa, tsaka yung ano po, yung Blackpink po. Blackpink? Apo. Wow, ang ganda naman. Okinawa, Japan, yung best seller ni si Namar. Siyempre, may kasama yung tinapay. Sinam mo na tinapay, sinamahan mo na. Ma'am, tinatawag po kasi ako sinamon dito, ginagawa ko akong pagkain. Yung isa po kasing staff dito, ma'am, close ko, and ayun po, siya po yung lagi ko pong kasama dito. And po, Ano ba yan? Ano bang close mong isang staff dyan? Boy? Girl? Ano ba? po, si Ate Rosalie po. Hindi baling mag-close ka ng mag-close ka ng girl ha. Huwag lang boy. Po, Mag-close ka ng girl, i-close mo dyan, kaibiganin mo yung girl. Huwag ka makipag-close ng boy ha, kailangan girl lang. apo. Mm. Tsaka may usap po kami ni Career po. Ano Nay? Nag-second emotion si Nanay Josie. Mayroon na nangliligo sa kanya. Ha? Wala. Ano? Tama ba yung narinig ko? Wala naman nangliligo. Career po. May naniligaw kay Nanay Josie? Oo, kahit tinama. Kay Nanay Josie may nanliligaw? Tinamar na daw. Mag-uusap tayo si Namar ha. Gagawin talaga kita ng tinapay ngayon. Namin ni Career po. Kaya pa lang yung mga ngiti-ngiti na yan ha. Abot hanggang batok. Wala po. Huwag mong paabutin sa batok yung mga ngiti mo si Namar. Ma-high blood ka. Aatakihin ka ng high blood. Hanggang tainga lang. Okay, sige mga anak. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Yung aming goal ni Doc M, no, kasama ang kanyang pamilya is mapabuti ang mga buhay-buhay nyo dyan. Ha? Yung big opportunity na binigay sa inyo, ipinagkaloob sa inyo, huwag nyong sayangin. Kasi, pag once na nasayang yan, hindi na tayo makakahanap na tulad nila. Ha, mga anak? Yan laging itanim sa mga kukutin nyo. Ikumpara nyo yung buhay nyo noon at saka ngayon, malayong malayo, ang laking pinagkaiba. Kaya huwag nyong sayangin. At sana naman ako din, no, hindi rin ako nagsasawa magdasal para sa kabutihan nyo, no, sa magiging future ng buhay nyo diyan. Dinadarasal ko yan araw-araw, gabi-gabi para hindi nyo na muli maranasan yung naranasan nyo noon, kasi ayaw kong bumalik kayo sa dati yung buhay. Sa totoo lang, ayaw ko. Kasi dama ko yung mga problema nyo noon na grabe. At yung taon na nakakulong lang kayo doon sa problema na yon, and then nandiyan na yung bagong pag-asa, and then sasayangan natin, and then babalik tayo sa dati, baliwala. Lahat ng effort natin mabaliwala yun kung hindi natin tatandaan, ha? Hayaan natin yung mga manliligaw na yaan. Bahala sila, maglaway sila sa atin. Gayahin nyo ako hanggang ngayon. Senior na ako, walang manliligaw. Palapan na lang sa aso mo. Oo, bahala sila. Hayaan nyo sila manligaw o mag-akyat ligaw, deadma. Ha? Huwag pansinin. Bahala sila, tululaway sila sa atin. Basta huwag nyong pansinin. Priority nyo yung mga buhay-buhay nyo, mga anak ko, ha? Gaya ng sinasabi ko palagi sa inyo, yung pagbo-boyfriend, nandiyadyaan lang yan. Yung pag-aasawa, nandiyadyaan lang yan. Yung pag-aanak, nandiyadyaan lang yan. Hindi mawawala yan at hindi minabadali yan. Darating yan sa tamang oras. Ha? Darating yan sa tamang oras. Kasi pag once na gumanda ang mga buhay nyo, no? Ay, Diyos ko po.
lalong dadami ang manliligaw nyo, at least nasa tamang nasa tamang oras na, nasa tamang panahon na. Huwag nyo madaliin. Kasi pag minamadali nyo, kayo din ang kawawa. Tama, Venus? Yes po. Para ayaw kong magsisi kayo pagdating ng huli, no? Bandang huli, ayaw kong magsisi kayo. Ayaw kong ma-stress kayo. Ayaw ko yung bumalik kayo sa dating buhay na puro na naman sakit ang mararamdaman nyo. Gusto ko laging masaya ang mga puso nyo. Kaya pag alam nyo sa buhay nyo na medyo yung papasaukin nyo na alanganin kayo at lalong-lalo na yung pagbo-boyfriend, wag na, iwasan nyo na. Hanggat maaari, iwasan nyo na, wag nyo na pasukin para hindi na kayo magkaroon ng problema. Ha, Venus? Shidel? Sanimar? O kayo, anong advice nyo sa akin? Ako, ingat din. Kailangan ko na ba mag-boyfriend? Huwag na po daw. Sabi ni Shidel, huwag na po. Kasi pagkandama ko na lang po mag-aalaga. Wow! Meron ng taga-suot ng diaper ko, no? Si Shidel. Oh, okay, 'di ba? Kumain na ba kayo? Anong oras na ba? Ay, nag-ano na pala kayo. Tapos lagi kong wag ka kalimutan. Yung mga vitamins niyo, uminom kayo araw-araw. Ay, ako. Kalimutan ko din. Mag-remind kayo may cellphone naman kayo. Mag-reminder kayo para hindi niyo makakaligtaan kasi alam ko busy din kayo sa ginagawa niyo araw-araw. Naka-display na lang doon para makita ko po ang mga ko. O lalo ka na, Venus, magiinom ka dahil buntis ka at kailangan mo yon, ha? Pati si nanay, lalong-lalo na si nanay Josie, kailangan makita nyo na iniinom niya yung gamot na binibigyan ni Sir GM, ha? Siyempre, kailangan smiling face kayo mga anak ko. Kasi nasa store kayo kailangan hindi lang kayo doon makikisama sa mga kasamahan nyo dyan sa trabaho. Siyempre, doon din sa mga customer nyo. Kailangan laging maganda yung pinapakita nyo, naka-smile, hindi yung nakabusangot, ang aga-aga nakabusangot na. Yun nga po, ma'am. Kahit walang benta, kailangan naka-smile pa rin kahit walang benta. Yun nga po, ma'am. Kahit nakamasko na kami sa Ay, oo nga pala, no? Hindi naman nakikita kasi naka-face mask. Yung ni Shidel, yung pisngi niya, umuumbok na. Tumataba na si Shidel, Nagkakalaman yung mga pisngi ni Shidel. Sana all. Tapos nagpapariban pa. Sana nga po, tumataba. Ako ang kailan ko yun. Mahina ka kasi kumain, Sinamar, Damihan mo kasi yung kain mo. Matakaw po yan. Sadyang matakaw po. Hindi po ako matakaw. At saka huwag kayong magpupuyat dyan, ha? Pagkatapos ng trabaho, matulog kayo ng maaga para pag kinabukasan, meron kayong lakas doon para doon sa trabaho nyo. Huwag kayong magpupuyat. Baka magpupuyat kayo dyan, kadudot-dot ng cellphone. Wala weekend ni staff. Ha? 1:30 natutulog si Sinamar. Ay, nako, Sinamar. Wag. Magkakasakit kapag ganyan ang ginagawa mo. Matulog ka ng maaga, ha? Kasi kay payat-payat mo na, bawal sa'yo magpuyat na magpuyat. Hindi ka naman pinagbabawalan ng paggamit ng cellphone, kaya lang ilagay mo sa oras yung paggamit ng cellphone, hindi non-stop ang paggamit mo dahil magkakasakit ka rin sa Nimar, ha? Dito po sila madam, 1:30. Wag. Kasi magkakasakit ka, ikaw din. Matulog ng maaga. Pwede naman mag-cellphone basta wala sa trabaho, and then after trabaho pwede gumamit ng cellphone. Kaya lang marunong kang idisiplina mo yung sarili mo
sa paggamit ng cellphone. Hindi non-stop ang paggamit ng cellphone. Kasi magkukos yan and then magkakasakit ka. Sanimar. Opo. Pagdating ng trabaho mo, wala na, antok-antok ka na, masakit na ang ulo mo dahil napuyat ka na sa kadudot-dot ng cellphone. Ibahin nyo na yung buhay noon at saka ngayon. Dati, wala kayong ginagawa, magdidot-dot ka ng cellphone non-stop, okay lang. Kailang, ngayon iba na. May mga trabaho na kayo, may mga obligasyon na kayo. So, dapat, limitado ang paggamit ng cellphone, hindi non-stop. Para hindi kayo magkasakit. Kasi alangan naman, nasa kahira si Venus, pupungay-pungay habang nagsusukli. Kundi imbes na 100 isukli, binigyan 1,000, kundi nalugi na. Si ano naman, si Venus naman, ay si Sanimar naman, napuyat. Ang order, imbes na Okinawa, ano ba yun? Okinawa flavor? Opo, okay na po. Oh, ang binigay, Okinanam. Mamura talaga ng customer kasi iba, namali na ng bigay, iba ng flavor dahil napuyat. Labas na ako natin, may pumunta ako sa SM. Umilan ko ba? Kailan po? Pupunta ka ng SM? Bumili ako ng ginelas ko. Wow! Naka-SM ka ha? Social, dati sa palengke ka lang bibili ng tsinelas, ngayon sa SM na. Nakamating na ako doon natin. Bumili ako ng ginelas ko. O, kung di maganda, nakabili ka na ng tsinelas at nakapunta ka pa ng SM. Bakit dumilim dyan, Venus? Brand out ba sa inyo? Hindi po, namatay po yung ilaw. Kasi po, connected po dito sa store. O, bakit si Namar, saan ba siya? Nandito po ako sa office. Doon po sa, pinagpunayong ko po, sa cashier po. Tapos ganito mga anak ha, lalo na kayo dyan, Venus, ako ay hindi nag-aalala kay Sanimar, kasi ay kay Shidel, kasi si Shidel nasa bahay. No? At hindi ako nag-aalala. Ang inaalala ko kayong tatlo, si Nanay Josie, at si Venus, at saka si Sanimar. Pagkatapos ng mga trabaho nyo mga anak, lalo na kayo, Sanimar, Venus, pagkatapos akyat kayo sa itaas sa transient ha. At ayaw ko na malalaman ko na nagtatambay kayo diyan sa labas o kaya sa terrace after ng trabaho nyo. Kailangan pagkatapos ng trabaho, akyat sa taas at magpahinga kayo at wag nang tumambay sa labas, ha? Wag na bumaba para tumambay. O, delikado anak, ako'y nag-aalala sa inyo. Delikado at mga babae kayo, ha? Okay, sige. Tapos, yun lang. Basta antayin nyo pag okay at pagdasal natin, magiging okay din ito at ako'y dadalaw sa inyo dyan, ha? Magdi-day off kayo at papasyal tayo sa SM. Papaalam ko kayo ni Doc M. Huwag kayong tatawa-tawa, mag-ipon kayo kasi i-shopping nyo ako. Hindi ko kayo ililibre. Alam, Lore, pupunta naman ako dyan. Ha? Pupunta ako dyan. Okay naman, Nanay Josie. Okay naman. Kahit busy, ayan, gumagawa pa rin ng paraan. Okay naman, Nanay Josie. Huwag nyo akong alalahanin, ha? Okay naman ako. Papasyalan ko kayo dyan at papasyal tayo sa SM. Papaalam ko kay lahat ni Doc M. Sabay-sabay tayong mamasyal. Ako bahala sa inyo. Mag-shopping tayo. Basta lahat ng sahod nyo, ipunin nyo, ha? Yun ang pang-shopping natin. Ewan ko ito nga po. Una nga po ang inisip ko po is kapag may pera po ako, kahit kundi lang po, papadalayan ko po si tatay para po, kahit konting amount lang po, pambili niya lang po ng mga pagkain niya, ulam niya. Kasi po, kahit nandito po ako, iniisip ko rin po siya. Kasi naaawa rin po ako sa kalagayan niya dun. Mag-isa po siya, wala pong magluluto ng pagkain niya dun. Nakakamiss din po yun kahit lasinggero, tsaka po.
Yun nga sinasabi ko sa inyo mga anak, kahit ano pa man no, yung ating mga magulang, kahit ano pa man o kung sino pa man sila, hindi pa rin natin sila maiwaglit sa isipan natin dahil sila ay tatay o magulang pa rin natin. Yung sinasabi mo na hindi mo matitiis, iniisip mo dahil kasi yan sa pagmamahal bilang isang anak. So, ibig sabihin, yung mga magulang, hindi natin maiwaglit sa puso natin, sa isipan natin. Nandoon pa rin. Oo, galit tayo, nagtatampo tayo, pero yung pagmamahal, no, nandoon pa rin. Nandoon pa rin. Okay lang. Pwede naman, kung mayroon kang mapag-utusan doon na kaanak mo, pwede rin doon ka magpabigay sa kanya o magpadala, and then, pabilhan mo na lang ng pagkain nila. Pwede naman din. Pwede naman. Check na lang po. Oo. Ipapalo ko sa pinsan ko yung ano po, yung dun po kasi yung ano po yung pinsan ko po na nakita niya po, yun po yung pagpapalaki. Oo, pwede. Pwede yung ganon kaysa yung cash. Pag cash kasi baka mamaya mas marami pa ang bilhin niyang alak kaysa doon sa pagkain niya. So, ang gagawin mo is cash. Bibilin ko na po na mag-grocery na lang po siya. Tapos yung grocery na lang po yung ibigay niya po. Or kahit magtira po sila kahit konting amount lang po. Oo. Ano na po bibilhin niya. Siyempre, bahala na po si tatay kung anong ibibili niya, ma'am. Basta ako po, bibigyan ko po siya kahit konting amount lang po, kahit konti lang yung may tulong ko, basta galing po sa puso ko, yun po. O tapos, huwag kalimutan magtabi kayo para sa sarili nyo ha, mga anak ko. Mag-save kayo, huwag niyong kakalimutan yan. Lagi kayong mag-save kung anong merong, magiging masinop kayo sa pera kung anong matatanggap nyo dyan, ha? Para pagdating ng panahon, meron kayo madudukot. Okay, sige, ganun na lang ha, mag-ingat-ingat, and then tuloy-tuloy lang yung ating keep in touch lang. Tuloy-tuloy yung ating pangumustahan, tapos mag-ingat kayo palagi dyan, at huwag kalimutan magdasal at pasasalamat sa mga nangyayari sa buhay nyo. No, at magkamusta. Okay, sige yun lang. Salamat at enjoy. I-enjoy ang trabaho at dalangin ko na makamit nyo rin yung mga gusto nyong mangyari sa buhay, ha? And once again, bawal ang mag-boyfriend. Oh, di ba? Ha, si nanay lang okay lang. Kahit 3 boyfriend na nanay, 4, bahala ka dyan, nanay Josie. Natawa si nanay Josie. Salamat ha sa inyong oras. Oh, sige, bye-bye. Good night. Good night, nanay Josie. Bye-bye. Bye-bye sa inyong lahat, anak. Good luck. Bye. Ma'am. Bye-bye, bye-bye. Yes, po. Isita ko po din. Oo, son. Pupunta ako dyan. Dadalawin ko kayo. Papasyal tayo.